Salamat, purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, tayo ay nasa 33 linggo sa karaniwang panahon. Kaya taglaya ang pusong mapagpasalamat, halina at patuloy tayong dumulog sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng mga biyayang kanyang kaloob. Tandaan nito, patuloy pa rin nating itaas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Gayon din, para na rin sa mga kapatid nating nasa bilangguan na ngayon ay ating panalangin. Bilang isang simbahang naglalakbay, tayo ay pag-asa at kaagapay sa isa't isa upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Mga kapatid, dumulog tayo at aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Amor sa Diyos, amor sa Diyos, amor sa Diyos ang kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan.
kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagpapanampalataya at pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa, magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak, sila'y talagang napakarami. Uuwi sila na nag-iiyakan habang nasa daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsisiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan naman kami poon ay ibalik. Silang mga magbubukid na nagtanim ng maluha, bayaan mo nang mag-aning, masasaya't matutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhi, tinanangis. Ay aawit ng may galak, dalay't anit, pagbalik.
gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang nagpapakitugtunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga lagad at marami pang iba. Nang umalis sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Tomeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo pa siyang sumigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin niyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo.
at lumapit kay Jesus. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, kung tatanungin po tayo, ano po kaya talaga sa tinatawag nating senses, yung pwede nating sabihin, yun na po yung huling kunin mo sa akin. Ano po kaya yung pinakamahalaga na masasabi nating talagang ginagamit po natin sa ating senses? Siguro po, pwede nating sabihin, pwedeng yung pandinig, okay lang. Yung panlasa, o kaya naman ang pangramdam. Pero kapag halimbawa ang pinag-usapan po natin, ang mata, parang napakahirap na bola ang ating mata. Hindi lang po, ikaw hindi nakakakita, kundi kapag ikaw ay bulag, wala ka pang kita. Sa mga ibig sabihin po nito, napakahalaga ng ating pong sense of sight o ang ating pong pagtingin. Kapag ito po ay nawala, magiging napakahirap ng ating buhay. Pero ano ba yung mas worse dito po sa tinatawag nating kapag ikaw ay nawalan ng paningin? Alam niyo po, ang aking pong pagtingin, pinaka-worst po rito ay ito. Ang mismong nakakakita ka, ngunit hindi mo nakikita kung ano ang naisin ng Diyos sa iyo at kung ano ang kanyang ipinagkakalob sa iyo. Ito po ang mas matinding nakalulungkot. Mga kapatid, 3 punto lamang po ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Unang, Ebanghelyo. Ikalawa, ang implikasyon. 3, ang hamon nito. First point, the gospel taken from the Gospel of Saint Mark. Kung natatandaan niyo po, last Sunday, it's about kay James and John, kay Santiago at kay Juan. Ano po ang sabi po nila kay Jesus? Panginoon, kung pwede po sana, paupuin mo kami isa sa kanan mo at isa sa kaliwa. Pero they miss the point dahil hindi po ito ang ninanais ni Kristo para sa kanila. At ngayong araw, tinalo pa po sila ng isang bulag na si Bartumeo. Ano po ang sabi ni Bartumeo? Panginoon, gusto ko po sanang makakita. Alam niyo po mga kapatid, dito po sa gospel po natin, dito kay San Marcos, si Bartumeo po ang kahuli-hulihang disipulo na tinawag ni Jesus bago pa siya pumasok sa Jerusalem. At pagtawag niya kay Bartumeo, ang sabi niya po ay ito, lumayo ka, ikaw ay pinagaling ng iyong pananampalataya. Dito po, pagtayo po niya, sumunod po siya kay Jesus. Nangangahulugan, sinundan niya po ang daan ng ating Panginoong Kristo at ito po mismo ang isang pinakamagandang bagay na naganap kay Bartumeo, kung saan ang buhay niya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa madalit sabi, mga kapatid, yung pong pinaka-esensyal na bagay na dapat po sanang nakita ni Juan at ni Santiago ay hindi nila nakita at ito ngayong si Bartimeo ang siyang nakakita ng tunay na diwa ng naisin ng Diyos at yan ay ang pagsunod sa kanyang daan. At ngayon sa Ebanghelyo, sinasabi po sa atin ang 3 bagay. Take courage, stand up. Jesus is calling you. Maging matatag ka, matapang, tumayo ka. At ngayon, si Jesus ay tumatawag sa iyo. Ito po ang puso ng Ebanghelyo at ito ang nagpapahayag ng pagtawag sa atin sa bawat isa.
Ikalawang punto, ang implikasyon po nito. Alam niyo po mga kapatid, kapag tinitignan po natin ang buhay natin, halimbawa using our eyes, kapag ikaw ay galit na galit, anong sasabihin mo? Nagdidilim na ang paningin ko sa iyo. Aba, magdahan-dahan ka. Bakit po? Kasi nagdidilim na ang paningin ko sa iyo. Nagagalit na po ang taong yan. Minsan kapag tinignan mo rin po, hindi lamang po itong bagay na ito, kahit na po sa ating relasyon sa anumang bagay. Minsan ang tinitignan natin, ang kinang ng ginto. Kaya hindi nakapagtataka, mayroon pong mga tao na ang tinitignan ang lupa at hindi ang tao. Pinapahalagahan ng lupa at hindi ang karapatan ng tao. Kung ganito po ang kalagayan ng buhay po natin, mga kapatid, then we need something. At ano po ang kailangan natin? Kailangan po nating tignan ang mga bagay-bagay sa mata ng pananampalataya. Dahil ang ating pagtingin ay kapos at hindi nakakaunawa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Otherwise, kung gagamitin ko lamang po ang personal kong pananaw, ang personal kong pagtingin, iisipin ko lamang po kung ano ang makabubuti sa akin at hindi kung ano ang makabubuti sa lahat. Kung ganon, ang panawagan ay gamitin ang mata ng pananampalataya nang sa gayon, ang pananaw at ang paningin ng Diyos ang asyang maging pamantayan. Mga kapatid, kapag tinignan po natin, ano po yung sinabi po ni Jesus? Pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Alam niyo po bakit po ganun? Hindi po lamang ninanais ni Jesus na pagalingin si Bartimeo at ibalik sa kanyang dating pamumuhay. Kundi nais po ng Diyos na mas makita pa ni Bartimeo na mayroong pang mas mahalaga kung kaya't binuksan niya ang kanyang paningin. At ngayon sa pagkakataon pong ito, ang sabi po ni Jesus ay ito, Bartimeo, pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Kapag tinignan po natin si Bartimeo sa kanyang pamumuhay, ang kanyang pagtanggap ng kanyang paningin ay dahil sa kanyang pananalig. Pero ngayon, ano po ang ating nakikita? Ang pananampalataya ni Bartolomeo ay ipinakita niya sa kanyang gawa. Nangangahulugan ang pananampalatayang walang gawa ay walang saysay, hungkag, at mapagbalat kayo. Sa pagkakataon pong ito, matapos pong isabuhay po ni Bartolomeo ang pananampalataya, ano po yung nangyari sa kanya? Na-receive niya po yung vision ni Jesus, ang pananaw ni Jesus. Kung kaya naman ang daan ni Jesus mismo ay naging daan ni Bartimeo, kung kaya't patuloy niyang sinundan si Jesus hanggang sa Jerusalem. Alam niyo po mga kapatid, tayong mga Pilipino, tayo po raw ay very religious. Kapag sinasabi po, halimbawa, ito lamang pong katatapos na Christine, ano po yung sabi ng maraming Pilipino? Diyos ko po, patilain mo na po ang ulan. Ang dami na pong sasalanta. Very religious. At ngayon, kapag halimbawang nagkaroon po ng salot, nagkaroon ng lindol, o kahit naman ng pandemya, ano po yung dasal natin? Diyos ko po, itigil mo na po ang mga nangyayaring ito. Ibalik mo po kami sa dati. Very religious. Pero sandali lang po. Ito pong mga taong ito tumatawag sa Panginoon sa panahon ng trahedya. Pero ang tanong ay ito, nagsisimba ba sila? Mga kapatid, ang ating pong pananampalataya ay kailangan makita sa ating gawa nang sa gayon, ang diwa ng pananalig natin sa Diyos ay masundan si Kristo hanggang sa Jerusalem. Anong ibig pong sabihin ng Jerusalem? Ang Jerusalem po ay ang tanggapin, harapin, kung anuman ang harap ng hamon ng buhay. At sa pamamagitan nun, manindigan po tayo. At sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, stand up, take courage, tumayo ka, tinatawag ka ni Jesus. Sana
Ang ebanghelyo pong ito ang siyang magpaalala sa atin sa araw na ito ng ating pananampalataya ay susubukin sa maraming hirap, ngunit hindi tayo patitinag tulad ng poong Jesus Nazareno. Last point po, mga kapatid. Alam niyo po, minsan po, meron pong isang tindahan. Nilapitan po itong tindahan po nito ng isang pulubi. At ang sabi ng pulubi ay ganito, makikihingi na lang po ng pagkain, hindi pa po ako kumakain. At ang sabi ng may-ari ng tindahan, hindi kita mabibigyan, ang daming may utang dito. Kung ibibigay ko lahat ito sa mga nanghihingi sa akin, tiyak, malulugi ako at magsasara ang aking tindahan. Kaya, walang nagawa ang pulubi kundi ang umupo na lamang sa harapan ng tindahan, hoping na sana isa sa mga mamimili, bibigyan po siya. At dumating ang mga namimili. At ang sabi ng pulubi, mamamalimos po. Tinignan lang po siya ng mga namimili at matapos makabili, umalis na. Sunod-sunod ang mga tao na namimili at ang pulubi ay hindi pinapansin. At ang mga namimili, nakita pa po nila ang pulubing ito na halos natulog na po doon sa harapan ng tindahan. Ngunit na isa, wala man lang magbigay ng kahit anumang tulong. Isang tao po ang napadaan at bumili. At ang sabi sa may-ari ng tindahan, ano po ang nangyari sa pulubing to? Kanina pa yan dyan Ilang araw na nga dyan, nanghihingi ng limos, dyan, natulog na dyan. At ang sabi po nitong namimili, pwede po bang bigyan niyo po siya? Ako po ang magbabayad. Nang sa gayon makakain man lang yung pulubing yan. Ay sige po. Kaya binalutan ng pagkain ang pulubi at pagkaalis ng namili ay lumabas ang may-ari ng tindahan at ibinibigay sa pulubing natutulog. Ginigising mismo nitong may-ari ng tindahan ang pulubi. Oy, gising ka na, may nagbigay sa iyo ng pagkain. Ito, pinapaabot sa iyo. Ngunit hindi gumagalaw ang pulubi. Patuloy niyang niyuyugyog at ginigising ang pulubi, ngunit hindi na gumagalaw. Only to find out na patay na po pala ang pulubing ito sa harapan ng kanyang tindahan. Mga kapatid, tayo po, ilan po kayang mga tao ang nakikita nating nangangailangan ng tulong nang hindi natin pinapansin? Tayo po ba ay bulag o nagbubulag-bulagan? Hari nawa, ang ibanghelyong ito ay magpaalala sa atin ng sinasabi sa atin, take courage, stand, Jesus is calling you. Naririnig niyo po ba ang kanyang pagtawag? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag sa mga makasalanan at may hirap. Kaya ating pagdasal natin ngayon tulad ni Bartimeo ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ating tutugon, Panginoon, liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pare, at mga taong inilaan bilang makapangyarihang instrumento ng iyong mapagpalayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo at matutunan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin naming gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga otoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, mga gobernador ng lalawigan at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, PDL, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasa subok laya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin upang magbago ng kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob sa iba't ibang dahilan, idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggang kapanghingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Amang mapagmahal, batid naming ikaw ang nalulugod kapag ang iyong mga anak ang bumabaling sa iyo. Iunat ang iyong mga kamay sa pagpapagaling at hawakan ng lahat ng mga kapatid na bilanggo. Tulungan silang mamuhay sa panibagong buhay. Dinudulog namin to sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong
Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kadugod-lugod sa isamang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginaganap ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Silukob. Kaya't minabuti niyang siya ay panganak ng Birhen mong bukod pinagpala. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak, at ang pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang mumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga hukbo, namumuna ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banali, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa mamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo.
ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap naming pigin mong banal, upang ang aming ginaganap na lantaran ay siyang aming makangtamtunay. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang kahilingan ng iyong mga angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbading mo rin ang mga daladala nilang imahen, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noong sila'y binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin para mga aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinatayanan, sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niliwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,